Okay, hello, good day sa'yo, Gemini. So, ang basa natin ngayon is para sa yung Oktubre, no? Ayan, so, I've already meditated with your card. So, kung bago ka po sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po, no? Ayan, marami pong salamat sa nag-subscribe. So, kahit na ano pong lumabas dito, no? Tingnan natin kung ano mga mensahe sa'yo, no, Gemini. So, titignan natin, we're gonna be focusing maybe sa iyong love life. Para kay Gemini po sa kanyang October. Okay, para kay Gemini sa kanyang October spirit guide. Para kay Gemini sa kanyang October. Oh, wow, ang ganda mo galing ka agad ah. Merong acknowledgement dito. We find some victory sa sa October. Titingnan natin kung ano tong victory na yan, no? So, dapat ilagay natin sa center. So, ano pa ba ito? Ayan, Hierophant. So, kita natin talagang you're upgrading, no, Gemini? As you could see rito, ito yung card of victory. Ito yung parang acknowledge yung kagalingan mo, no? Ah, kumbaga, pansin nila ang iyong kagalingan. Parang you win something, parang mananalo ka sa isang battle o sa isang kompetisyon, no? Kung may test ka, ano, parang nakita mo, you're gonna be passing the exam also, no? Especially yung sa mga sabihin natin, may competition, may competitions, no? Expect na ikaw ay ikaw mananalo, no? Nakita natin talaga, you never stop learning, no, Gemini? Parang sabihin natin, you're open sa mga pag-aaral, no? And this is also traditions, no? Dai mong ano dito, ang dai mong gain, nak. Parang ang dai mo, meron ka ring spiritual journey rito. Meron ka ring spiritual awakening. Ah, kita mo rito ang, maybe some of you is dealing with Taurus, no? Okay, so tingnan pa po natin, no? What is coming kay Gemini? Ano po ang paparating kay Gemini Spirit Guide? Ano po ang paparating kay Gemini? Lumalabas siya. Oh, you need to listen to your intuitions, no? Importante, yung mga kutob mo, ha? Tatandaan mo na sa October, kailangan mong pagganahin. At kailangan you need to listen kasi makikita natin, nagpaparamdam na sa'yo or sabihin natin, binubulungan ka na ng iyong intuitions, ng High Priestess. Parang ano, no? Parang sabihin natin, medyo hindi mo napapansin. So, pag-meditate ka ng konti or at least have quiet your mind a little bit, punta ka sa isang tahimik na lugar, no? Mag-meditate ka para yung may bulong dito. Maybe siguro ina-advisean ka regarding sa competitions mo, talagang ginaguidean ka rin ng ano, no? Because you got already, parang ito yung spiritual awakening to, na itong Hero Pant, no? Parang meron kang upgrade sa, sabihin natin, may spiritual rebirth ka rin, no? Hindi lang nag-upgrade na yung ano mo, no? We've been saying here also, isang tradisyon. May nakikita tayo na hindi ko alam kung some of you maybe umaaten sa church dito. No? Meron ding mananalo sa choir member na nakikita ko. O siguro may competition sa church din. Nasabihin natin mga choir, mga singing contest, no? Kung nanonood ka rito, ang grupo mo ay check na mananalo, no? Yan. And but you need to listen to your intuitions. Medyo dito is parang nagsasarili ka, you're using your head, no? Hindi yung pakinggan mo may binubulong sa iyo. Tsaka kung ano yung gut feeling mo sa October, no? Sundin mo lang 'yon, no? Siguro nga ito siguro mag-exam ka rito or magco-cooking competitions ka rito. But I've been seeing here na nagtitrain ka talaga, nag-aaral ka rin. But something related sa isang churches or sabihin natin parang religious group na sabihin natin na may competition na kung nakikita rito or nag-iinsayo ka na para sa darating na competitions mo, no? Ayan.
May 5. Yan, you need to quiet your mind. Sabihin natin, sa October din, makakaranas ka rin sa October na medyo nagugulumihanan ka. Pero you need to quiet your mind, no? Para makapag-concentrate ka. Kasi parang nasa ano ka, parang you're having some spiritual, warfare yata din dito, no? Kasi medyo nakita natin magulo. Parang it's all about your mind na nakikita natin what's going on sa mind mo na kailangan i-quiet mo para marinig mo si High Priestess sa'yo, no? Okay, forgot. Tell us much forgot. What is coming kay Gemini? 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 Ayun. Ano pang paparating kay Gemini? Ano pa pang paparating kay Gemini? Gusto magpabasa, no? Ayun, may malaki kang, hindi ko alam, parang I could feel na nasa battle ka. Or sabihin natin na may kakompetensya ka. Sabihin natin may katunggali ka. May nakikita ko something like that. O may kaaway ka sabihin natin na importante na you need to listen or siguro sabihin natin na dapat na rin natin sigurong wag pansinin kung ano man yan. No? Kasi parang tinetempt ka lang. May gustong manghamon din sa nakikita ko rito, no? Because the devil is here, parang hahamunin ka, no? Para kumagat ka sa temptations nila, no? Baka matempt ka. So that's why you need na pairalin mo si High Priestess. You need to listen. Pag tingin mong tukso to, layo ka na. Pag tingin mong inaano ka lang, provoke ka lang, layo ka na, no? Because it will na do not kumbaga, wag mo i-spend yung energy mo, no? Kumbaga, talagang they're purposely na parang inaanoy ka, no? So listen to your intuitions. Yung kutob mo, baka ito lang yung sinasabi ni ma'am na parang pinoprovoke ako, baka mapaaway lang, no? At mauwi sa no, sa malaking gulo, no? Pero nakikita mo rito, you are very actually matured, no? Kahit sabihin natin matured ka na, you're full of experience, marami ka nang natapos, marami na nangyari sa buhay mo. You keep on still studying, ha? Ang galing naman, Gemini. Parang lahat ng everyday na ginagawa mo, talagang you are including din as your experience, no? Kumukuha ka ng tools sa bawat kumukuha ka ng tools, no, sa bawat mga everyday na experience mo na hindi maganda. So talagang nakikita rin natin talagang subsob ang subsob ang pag-aaral or sabihin natin magti-training at nakikita ko rin dito basta something na meron kayong katunggali na matitempt kayo. So that's why inuulit-ulit ko po, no, kasi para matandaan ninyo something to do na pagtingin mong tukso na yung or sabihin natin minsan na-attempt kang gumawa niyan na hindi naman na tingin mong bawal na wag mo nang ituloy nak, no? Ayan. And nakikita rin natin dito, you're grabbing lots of opportunity. Sabihin din natin ang iyong gabay, ang iyong panuntunan din, no? Yung kailangan mag-aral para marating ang gusto, no? Parang yan yung nasa isip mo, yan din siguro ang tinuturo mo sa mga anak mo, importante ang pag-aaral para makuha. So as you could see here, mayroong medyo lucky ka dito sa October. Hindi ko sinabing tumaya ka na to, pero you have some luck when you got this wheel of fortune also, no? Pag ang wheel of fortune is nasa iyo, ito yung sabihin natin na yung time na yan, you're grabbing all the opportunity rin, no? Sabihin natin, yung kung lahat na makukuha mo na maano is you are grabbing it. Pero dumikit ang dito, no? Temptations. Wag lang susobra. Kasi baka maya-maya andiyan dyan, mayaman ka nga, no? Parang mayaman ka nga, no? Pero hindi rin naman din worth ang pagkapanalo mo or sabihin natin nanalo ka na nga pero subsub ka naman, talagang pinaharapan mo sarili mo. So parang nanalo ka nang talo ka rin. Do you get me? Kasi ayan, no, may 5 of swords ka rito, may ka parang or sabihin natin do not go so extreme. Work hard na work hard ka para manalo ka lang, no? Pero in the end, nagkasakit ka,
yung health mo na pabayaan mo, something like that, no? Kumbaga ang sinasabi rito is dahan-dahan, no? Dahan-dahanin mo. You're being pero ang or maybe sinasabi rin dito baka gusto mo rin na to achieve something din na may acknowledge ka ng lahat ng tao, no? Parang gusto mo na i-acknowledge ka rin dito, no? That might be your goal din sa October na meron kang masasabing pangahawakan mo na magaling ka rin, no? So, nakikita mo rin dito, Gemini, you've got lots of opportunity, good luck din. At yung like cycle mo, yung karma is already end. Kumbaga yung mga paghihirap mo na naranasan, no? No, totoo to, nak, no? Kasi kumbaga ang naging aral sa iyo, ito yung this is a destiny, no? Pag ang wheel of fortune. And then this is the hero part. This is about traditions, about knowledge, no? About sabihin natin yung mga natutunan din natin dati, no? Sabihin natin pwede ring itong institution or leadership or you might be dealing with no with Taurus also, no, which is nakikita natin dito na ang wheel of fortune no, kumbaga marami ka ng opportunity, kaya lang you need to do not be obsessed sa mga sa mga accomplishment or sabihin natin wag ka maging masyadong obsessed, no, para hindi kasi ito may banta ang Capricorn energy, ang devil, no, o sabihin natin ito yung baka na-overfatigue ka, kulang ka sa sleep. So maintain mo pa rin ang balanse, no? Make sure kakain ka na maayos, no? So yes, may pinaghahanda kang competitions na kaya lang uh, Gemini yung sinasabi rito, wag ibig sabihin balance pa rin, no? Try to balance it, no? Kasi parang nakita mo rito, kaya rin ikaw, sabihin natin sa isang relasyon, no? Parang ikaw na lang ng ikaw ang kumikilos, no? Samantalang kaya naman niya magtrabaho, lalo na pag asawa mo is nakahilantan lang diyan. Ikaw ang nagwo-work, no? Ikaw nagpapakain sa pamilya, ikaw ang breadwinner sa isa pang pamilya, sa pamilya mo pa talaga, isa pa sa family. Kumbaga, parang nakita ko ikaw lang yung kinukuhaan, no? Uh, kumbaga, oo nga, because parang tingin ko yun din yung gusto mo no? Parang ma-acknowledge ka na you are breadwinner din sa ano na yan. Or parang para din na ma-realize din nila na ikaw lang din ang nakakatulong sa kanila, no? Pero pagod ka naman, no? Aanhin mo yung acknowledgement pero, no? O parang tingin ko rin, nare-realize mo rin na no? Parang, bawa, kumita ka ng pera, dumadaan lang sa mo, sa kamay mo, no? Parang ganon. Sa iba po, no? Meron pa ako nakikitang sitwasyon dito na itong hindi ka pa you game a lot, no? Kasi ito, kita mo ang connections nila. Ibig sabihin, marami kang good luck and fortune na. No? So, wag susobra when the devil came up here. Kailangan alam mo kung kailan ka mag-i-stop, no? Kung naubuso mo na yung katawan mo, kung marami ka ng pera, alam mo where to stop, no? Or kung nasobrahan ka na ng, sabihin mo ng pag-aaral, you need to know where to stop, no? Baka masira yung ulo mo pagkaka-study mo rin, no? Parang ganon. Pero sabi rito, no, parang maski marami ka ng parang you're still not yet contented. Parang gusto mo pa rin tuloy-tuloy ang iyong pag-aaral, no? So sometimes you need to listen to your intuitions para makita mo ang balanse mo or sabihin natin para makita mo kung okay pa ba. Some of you naman is nakita natin you may came across with Capricorn also. Taurus, Capricorn na nakita ako dito na parang merong isang tukso, no? May tuksong darating din sa'yo na nakikita ko. Yan din yung sinasabi ko baka mag-provoke sa'yo, no? Tell us more, Spirit Guide. So, tingnan po natin. What is coming po kay Gemini? Uy, darating ang Prince Charming mo. You might be dealing with Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini. Ayan. So, ito rin sabihin natin nakakagulo sa utak mo lately, no? But kaya lang medyo, ayun, na-observe, sa love life naman, no? Parang, natutok sa ka din dito kay no? Kay Pisces, Cancer, Scorpio. Or sabihin natin na, mukhang ang darating na tukso sa'yo is Pisces, Cancer, Scorpio din, no? At nakita ko parang iniisip-isip mo rin ito. Mukhang kilala mo na ito, no? Parang kilala mo na to. Parang ayan,
parang mag-i-start mag-flirt sa'yo ng October sa mga single or ikaw mag-flirt ka sa isang Pisces, Cancer, Scorpio na nakikita mo, talagang ano ka rito, parang nakikita ko rin na talagang gustong-gusto mo siya. The fact na malapit ka na ma-obsess, no? Dito sa taong ito. Tell us more. Ito yung gumugulo rin sa isip mo lately, no? At hanggang October, parang hindi kaya mas lalo ka ma-inlove dito. Kaya sabi daw, wag din daw susobra, no? Baka mamaya pag tinanong mo na siya, mag-shota na tayo, madismaya ka, no? Mag-iingat ka rin, baka makaano ka ng despair kasi tignan mo tong outcome mo, meron kang baka sobrang regalo ng regalo, kinabukasan naman, pag tinanong mo na siya, kailan tayo mag-shota, babasterin ka, di sayang. Ayan, no? So, wag everything is extreme, lahat ng sobra masama po, okay? Tama lang yung bilang mo lang siya ng isang roses, di ba? Kasi mayroon ka rito, parang feeling mo hindi ka love, di ba? So, pero naramdaman mo niya. Pero sa October, nakikita natin, meron nakikita natin na, no? So, tingnan pa natin, klaro pa natin yan. Tell us more, sweet guy. Para po kay Gemini, ayan, tingnan natin to. Oh, nako, ayan, sabi sa'yo, too much spending ka eh. Too much spending, the Two of Pentacles in reverse, no? Parang masyado ng pag-withdraw sa iyong account, Gemini, no? Ayan, kasi nga dahil dito, na-obsess ka yata dito kay na. Pati yung lahat yata ng kita mo, binigay mo na rito, ah. Ayan, no? Kitang-kita, oh. Talagang gumugulo siya sa isip mo, nak, dito, no? Ito ang Prince Charming kasi gwapo nga naman to. Talagang laglag ang panty mo rito, oh. Prince Charming nga ito, nak, eh. No? Very handsome. And expect also na may communications din darating na o baka itong Prince Charming mo bigyan ka lang ng love letter. Ayan na ha. Kasi ito nga may katabing may katabing devil energy na baka you've been over. Kaya bakit? So isipin mo na bakit ang High Priestess na makinig ka raw sa iyong intuition sa kutob mo. Alam mo naman din yata kasi alam mo naman na sometimes dinadaya mo lang sarili mo, no? Ito pinatunayan ng High Priestess, so no? Kumbaga naging obsessed ka na rin or sabihin natin you've been treating him too much. Lahat yata ng napundar mo nawala or mawawala pa lang pag-ingatan mo. Pero you've been too much spending dito dahil dito. Ayan, magkakit sila, no? Kaya you're sad. Actually, parang tingin mo rin, hindi mo. Baka pag naubos pera mo, wala na rin, no? Hindi ka na, hindi mo pa yata napapasagot ito. It could either na babae o lalaki, no? No, parang nahihirapan ka rin balansehin ang ang romance mo. No, pero ang Two of Pentacles dito nak is kitang-kita na you've been spending too much, you've been withdrawing too much money, no? Kumbaga may choices ka sana kung no? Kaya lang para talagang ka na, parang nahook ka na, no? Parang you're struggling dito, na-overwhelm ka sa pagdating ng Prince Charming mo, no? Kaya yan ang sinasabi rito, oh. At actually baka pwede rin na LDR to, na uuwi, no? Na uuwi. So hayaan mo na siya o ikaw uuwian mo ito, no? Bawa magkikita kayo pero marami ka ring nak, no? Sabihin natin hindi rin biro yung pera rin, no? Na pinaghirapan mo rito. Kasi nakikita ko mauuwi sa ito kasi ang 5 of Cups mo in reverse, no? Lately actually kala mo rin na parang feeling mo hindi ka rin mahal nito, no? Pero siguro sabihin natin kailangan din sigurong magpatawarin mo rin yung sarili mo, moving on, or may let go, parang siguro matagal mo na rin itong lalaki, kasi para talagang obsessed ka sa kanya, and you're trying to move on dito, and feeling mo rin hindi ka, parang pinipilit mo yung sarili mo, na mahal ka, maski sinasabi na ng High Priestess sa'yo, na parang hindi naman, kumbaga lang, one of the obsessions or sabihin natin,
may deceit tayong nakikita. Pero hindi ko sinasabi na ano, no, na si Pisces, Cancer, Scorpio yun. Pero may nakikita ako na you've been spending too much sa isang tao, no? It could be ang energy na romantiko din, no? So it could be, pwede rin na si Pisces, Cancer, Scorpio, at si Capricorn din na nakikita nating sign dito, tsaka si Taurus din. Ah, at saka medyo mag-ingat-ingat sa pag-spend ng money, no? Sa October, baka marami kang spend din, mag-ingat-ingat. Make sure na importante lang ang bibilin mong ano, no? Na ano, kasi baka may paggamitan ka sa October din na parang sabihin natin is emergency. So make sure na you know how to budget your money. And itong Five of Swords mo, no? Parang you're making an amends dito rin, no? Pag may Five of Swords dito na naka-reverse dito, it's yung parang you are maybe regretting din. Some of you din is parang may nanligaw tapos ni-regret, no? Parang nag-regret because nakikita nyo maayos na tao naman pala. Kung ito lang dalawa ha. Pero dikit-dikit natin yung meaning na yan. So I could pick up na you need to listen to your intuitions dahil ano ka na, do not be obsessed, no? Sa taong parang Prince Charming mo na akala mo, pero that is deceit. Parang this person is wearing some mask, no? Parang yan ang connections ng apat na card na yan, no? And kasi this is deceit na tong Five of Swords in reverse na, no? Tsaka yung sabihin na natin may resentment, maski alam mo na no? Maski ano, parang nagtatanga-tangahan ka, no? Or maybe ang persons mo rin, no? Baka ikaw din yung nanloloko, no? So, tingnan natin dito, itong Five of Cups mo, no? Parang, meron ka, this is also parang may recovery ka, no? Parang pilit mo rin i-let go. Parang you are trying to, ano, no? Parang iwasan din. You are trying to make iwas din, no? Pero ingatan mo rin ang pera mo, ha? Ingatan mo rin. Ayan. So, kitang-kitang story mo, no? Actually, ang dami mong pera, kaya lang, no? Sa iba na pupunta, no? Okay, so let's see more sa iyong... Tell us more, Spirit Guide. Tell us more. Ayun, sa bagay, no? You're starting to move up. Syempre, wala kang gaanong creativity. Medyo tinatamad ka, no? Kasi nga naman, sinusubukan mo talaga din. You're doing your ways na para ano yun siya, no? Na para lumayo, no? Pero ando doon pa rin yung panghihinayang mo. Talagang, ayan, huwag kadikit ang tatlo. Baka marami ka na rin nagastos dito, no? Kasi this is card of, baka nagwi-withdraw ka ng pera because of this. Sa October, ha? Baka pag nanghingi sa'yo ng pera, wag mong bigyan. October to, so inut-unitin mo, no? O baka ikaw naman nanghingi ka ng pera kay Pisces, Cancer, Scorpio, no? Wala na akong pakiya. Ayan, so ito may Ace of, ano ka rin, may Ace of Wands in reverse, no? Parang may setback, parang sabihin nga natin, feeling unfulfilled ka, medyo tinatamad ka rin, no? Parang, yeah, because nakita mo, siguro, napapansin mo na rin na ano no? Panay pera na lang ng perang hingi no? Especially if you're LDR, no? So, pag ganun ang kutob mo, kontrolin mo na yung sarili mo, no? Parang hindi mo makokontrol sarili mo, parang pag nanghihingi siya, parang mas gustong-gusto mo pa, no? Huwag ganon, no? Magtira ka ng para sa sarili mo. Okay? Sayang yung mga kinikita mo rito. No? Sometimes di naman niya ma-acknowledge. No? O ayan, obsessions. Too much. Marami ka nagagastos. Buti kung wala ito si Five of Swords mo Now this it, no? Five of Swords in reverse. Kung wala ito, pwedeng sabihin natin, this is right persons na magsasalo sa'yo sa devil, no? Pero hindi nasa clarified itong Five of Swords in reverse ng na ang itong Pisces, Cancer, Scorpio na yung inaakala mong Prince Charming. This is card of deceit. So he might be the one who's deceit na nagsisinungaling sa'yo. No? Na yun nga yung parang na-obsess ka rin. Do not be obsessed daw, sabi rin, no?
Wag ka masyadong ilulong ang ano mo diyan sa devil, no? Nakikita rin natin dito, some of you naman din is pero may nalulun sa bisyo, no? Kasi this is also fear, addiction, sabi natin yung mga ano, mga ego, yung mga ego, unhealthy ego din, no? Kasama rin dito sa devil na 'yan. So maybe you minsan yan ang nakaka-block sa atin to think rightful, no? So, protect your energy din sa October kasi parang you're having your awakening or warfare, parang spiritual warfare din to, no? Parang nag-aagaw ang mabuti at masama sa spiritual realm mo, no? So, you need to protect your energy and always pray, no, Gemini. And kung nakikita mo itong ano, at pwede rin sabihin na yung masyado matataas ang ego natin, you might want to ano, no, bawasan ng konti, no? Ito rin yung wag mong lagyan ng kumbaga ito rin yung kailangan restrict mo rin kung wag sosobra lagi, no? Ito rin din is too much spending money, no? So ito rin siguro talagang connected ang pera rito, no? So too much spending money ang nakikita din natin dito. And ito yung mga baka mamaya din magkabisyo-bisyo ka o may bisyo ka na, ang pera mo dadapunta lahat ng panalunan mo, lahat ng ano mo, no? Baka mauwi sa ganyan, if hindi, or maybe sabihin natin, tumalay mo, itong purses mo, adik-adik pala, padala ka ng padala ng pera, tinotolerate mo lang, no? So, dapat maging matsyaging ka rin, no? So, yan, makitang-kita. So, yan, tinatamad ka, parang ano. So, bring back your energy. Nakingi tayo ng advice, no? Okay, para kay Gemini, sinong archangel po ang tutulong kay Gemini? Sino tutulong kay Gemini? Spirit guide, archangel, ayan, sino kaya ito? Gemini, outdoors, ayan, maglabas-labas ka raw, Gemini, no? So, Archangel Jopael, sinasabi sa'yo, go outside, get some fresh air, and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. Kasi nga kita mo, this is also creativity. Parang wala kang gana, no? Parang wala kang gana. So siguro nga alam mo na yung dito ka itong reason siguro na sinasabi ko rin na one way na parang tinatamad ka. Um, try to be proactive, no? Wag mong sayangin ng energy na because it's time na kailangan kumilos ng September ay ng October na, no? So try, ayan, go out with your friends, no? Let your friends help you, no? So Archangel Jopael actually is advising you na have some fresh air. It's about time na attached to nature ka or sabihin din natin na mag-ano ka na, pwedeng pumunta ka sa beach, no? Magtampisaw ng konti. Ayan, yung magpaa ka, lumakad, parang na-energize ka para maibalik ang iyong creativity, no? So, at marirelieve daw ang iyong stress and gain new creative ideas. Kasi parang kailangan ang creativity mo rin sa October dahil marami rin umaasa sa iyo sa trabaho para manalo, para makuha mo rin to. Kumbaga ikaw lang din ang inaasahan siguro ng grupo mo if ever. No, ikaw lang din ang inaasahan ng pamilya mo, no? O ikaw lang din ang inaasahan ng sabihin natin na magtataguyod sa pamilya. No? So, pag naubusan ka ng creativity, ng gana, tinatamad ka ng pumasok, no? So, sabing gano'n, sige, unwind ka lang, mag-unwind ka rin saglit, no? Kumbaga, yan din, sabihin natin, panay-panay trabaho ka, di ba? Yung too much obsessive din sa work na nakikita natin kasi nga, may sinusustentuhan kang pamilya. Hindi lang pala pamilya, pati boyfriend mo, pati girlfriend mo, no? So, you need to think something for yourself. Magtira ka na kahit 20% sa sarili mo. No? Ayan, kitang-kita rito. You're really tired, no? Kita mo ito, sabi ni mag-pray ka kay Archangel Jopiel. Iyak naman ako. Mag-pray ka kay Archangel Jopiel, no? Para mag-guidean ka niya, no? Para at least make bantayan ka niya lagi if ever na yan nga may mga toxic energy, medyo weak ka, nakikita natin medyo weak ang energy mo, no? Because gato na ng tukso, hindi mo na paglabanan and you're not listening to your intuitions, no? Parang hindi ka ba kapag-decide, hindi ka ba kapag-isip ng maayos.
So you need to pray kay Archangel Jopael para i-protect ka sa mga toxic energy, no? Sa mga masasamang energy, masasamang espiritu na maaring madali kang ma-attract because of that, no? Ah, kasi parang you are allowing them. So dapat is mag-pray ka, no? Subukan mo mag-pray, no? Gaganda ang iyong pakiramdam. Bago ka matulog, mag-pray po, no? Ayan. So, napakaganda ng sinasabi ng Archangel Jopael sa'yo. Go outside, get some fresh air para ma-fresh ka and maligo, no? Matulog ng 8 hours, no? Ayan ang nakikita natin, ano sa'yo, no? So, titingnan ko ngayon ang nangyari sa love life mo. Ba't ako naiiyak sa'yo? Ayan. Okay. Okay. Guidance po kay Romance Angel. Galing. Tignan natin. Stay positive lang, no? Kasi pwede rin sabihin natin kung wala yung ano, maari ding darating din ang persons mo, no? Pero ngayon hindi darating hangga't hindi ka nagtatanggal ng mga toxic energy hangga't hindi mo tinatanggal ang someone from your past, mga cleansing energy. Hangga't sarado ang pag-iisip mo ng kumbaga kung panay-panay XX ang nakikita mo, no? Or ang present na tingin mo is kasi parang ang October parang nagbubulag-bulaga ka pa eh, ano? So stay optimistic din. Pero may nakita tayong ano dito, no? Actually baka madismaya ka sa ano rin, no, sa October. Some of you, no? So itong stay optimistic ka, nak, no? About your love life. Ayan, pagdating sa love life, basta stay positive ka lang. May darating na para sa'yo din. And and ang fate will bring you a romance, no? So, hindi lahat ng gwapo at kumikinang ay ginto. Ayan, may maliwanag na maliwanag. Someone is wearing mask, no? With the Five of Swords in reverse and tinukoy talaga din ang Prince Charming nyo, no? At kinatabi pa ng Devil, no? Obsessions or ano, sabihin natin, plus ang, bakit ko nasabing nagagamit ang pera mo? Ayan, no? Too much spending money, no? Pinapaalala ko lang po ulit, no? And you need to listen to your intuitions. Hindi ka nakikinig because your high priestess is reverse, no? And be honest to yourself, okay? And then, ito, stay optimistic ka lang sa love. Darating ang para sa'yo. And, or kung gusto mo na yan, pray mo na magbago ang persons na yan. Sa bagay, pray mo na yan na lang kasi marami ka nang na-invest, di ba? So, ipag-pray mo na magbago siya because people change, okay? So, ayan, ang sabi ni Romance Angel, mag-stay positive ka, stay optimistic about your love life, positive thinking, and faith will bring you romance, okay? So, I hope nagustuhan mo, Gemini, ang ating basa. So, remember, this is general reading, just take what resonate to you, no? Ayan, so mag-comment po kayo at malapit na po December, no? Mamimili tayo na ipa-private reading natin sa inyong mga comment, no? Feedback is also welcome. Wag nyo lang punahin yung nono ko, ha? Ano yung parang mannerism ko, eh, no? Or sabihin natin that is, verbal tick yan, no? Parang kapres ng mannerism. Ayan. So, pag na-upload ko to, dito ko po sinusulat ang mga name ninyo, no? Kung ilang ticket niyo, di mas marami kayong makukuha, di ba? Ayan. So, don't forget po i-share na rin po natin ang ating ang ating mga video. At marami pong uling salamat at mabuhay ka, Gemini. Don't worry, everything is under control. So, that is just one of your journey sa Oktubre. Tanggapin mo ng luwag sa kamay mo and be grateful, no? And tignan mo, hayaan mo ang problema sa'yo, okay? Bye-bye po. Thank you so much.